So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, inis na inis at asartalo na naman po talaga itong mga Duterte Bobo supporter kasi po, wala po silang nagawa para mapigilan na maging House Speaker po ulit si Martin Romualdez ng 20th Congress. So, kaya nag-walkout itong mga Duterte Black sa House. Actually, meron Duterte Black yung mga tropa ni Pulong, no? Kaya nga sila nag-walkout kasi po, hindi po nila nagustuhan yung sinabi po ni Martin Romualdez na kahit po na meron ng Supreme Court decision regarding nga po dito sa impeachment ni Sara, hindi po titigil ang House hanggang si Martin Romualdez po yung House Speaker para po panagutin yung mga kawalang yaan at pagnanakaw po ng buwakan ng inang Sara Duterte po na yan. Okay? Para makuha natin yung point mga ka-Streetwise, no? So ito yung ito yung nangyari po kanina. Okay? So, ito Romualdez retains House Speakership in 20th Congress. Diba? So, ito despite swirling rumors of a potential House leadership change at the Batasan Pambansa Complex, Leyte 1st District Representative Martin Romualdez remains the Speaker of the House of Representatives. So, yung mga speculations mga ka-Streetwise noong mga nakaraang buwan at nakaraang linggo, na meron pong magcha-challenge si Martin Romualdez para po sa speakership tulad nga po ni Toby Chanco naman na napakawalang kwenta, ni Albi Benitez na isang gambling lord, no? Hindi po sila nagtangka na i-challenge si Martin Romualdez. So, bali ang nakuha nga pong boto ni Martin Romualdez is 291. Okay? So, walang kalaban So, dahil nga po dyan, mga kababayan, umalis nga po or nag-walk out itong Duterte Black. Ito yung Duterte Black Ito, yan. So si Pulong, di ba? Tang na talaga ng mga to no? Unang araw ng sesyon, nag-walk out, hindi ba naman gago? Di ba? So si Pulong naman Yakis, yung anak niya na wala namang alam na puro pagdodota lang, tsaka ML, Mobile Legends, no? Tsaka itong mga yung mga asungot-asungot na yan. So nag-walk out sila kanina. Kasi in the first place, walang lumaban kay Martin. At hindi po nila nagustuhan yung sinabi ni Martin na ako ulit ang House Speaker. Tuloy ang kaso kay Sara. Kita nang mangyari. Sinabi po ni Martin yan, papakita ko mamaya, no? So sabi dito, Pulong Omar Harold Duterte walk out speakership vote for Martin Romualdez. Kasi wala naman silang pwedeng iboto, di ba? Kundi si Martin. Well, pwede naman sila mag-abstain, di ba? Bastos talaga yung mga yan no? So, hindi nila matanggap na ganyan po talaga mga kababayan pag nakatikim nga po ng kapangyarihan, di ba? Akala mo sila na sila na yung makapangyarihan habang buhay. No? Ganyan. So, ewan ko lang sa inyo, kayo mga bobong mga DDS, alam niyo naman yung intensyon ng mga Duterte kung bakit gusto nila bumalik sa kapangyarihan. Una, para naghigante. Pangalawa, mga sakim sa kapangyarihan po yan, matatakaw po yan. Puta. Yung tatanga nyo. So ngayon, ito So ito yung ito yung sinabi nga po ni Martin Romualdez kanina. So re-reaction na lang natin to, no? Na sinabi niya nga po na kahit nga na ano mangyari, hanggat siya po yung Speaker of the House, tuloy po yung kaso kay Sara. Actually, marami siyang sinabi. Pero dito lang po tayo mag-focus. So ito, panoorin natin to. Formally begin this new chapter, we do so. Wait. Ulitin natin. Sige. Yan. Today, as we formally begin this new chapter, we do so amid a development that once again calls us to reflect on our sacred constitutional duty. The Supreme Court's decision on the impeachment case filed against the Vice President. And let me say this with the utmost respect. The Supreme Court has spoken, and we recognize its decision. But let it never be said that the House of the People bowed in silence. Ayan So kahit daw po na meron ng Supreme Court decision, tuloy pa rin daw po yung yung obligasyon nila sa bayan para po makahanap po tayo ng hustisya sa pagnanakaw na ginawa nga po ni Sara. At the time, we draw a line.
The power to initiate impeachment is the exclusive domain of this chamber. It flows from the people's will and rests solely on the clear language of the Constitution. Yan, ito yung sinasabi natin, no? Actually, alam talaga ni Martin yung ginagawa niya, no? Kasi po tandaan po natin, no, na meron pong exclusive na trabaho po yung Congress para po sa pag-impose nga ng impeachment trial or impeachment complaint sa isang government officials, no? So, bakit nangingialam ang Supreme Court dito? Ngayon, ang reklamo ngayon ng mga ibang mga senador, kapag hindi daw po sumunod yung House at Senate diyan po sa Supreme Court, posible daw po magkaroon ng constitutional crisis. Actually, yung ginawa pa ba ni Justice Leonen at saka ng 12 na Associate Justice pa din sa Supreme Court, hindi pa ba constitutional crisis po yun na pinakailaman po nila? Yung exclusive na trabaho ng Congress? Di ba? Ayan eh. Nakuha niyo yung point ko mga kababayan? Di ba? Sino ba unang nakialam ng trabaho? Di ba meron co-equal branches po yan? At bukod sa co-equal branches po yan, meron pang exclusive na trabaho po yung mga sa ngayon ng gobyerno natin, yung 3 branches of government natin. Alam niyo mga kababayan, pag pinag-uusapan po natin to, hindi po ito naintindihan ng mga putang inang mga DDS na yan. Kasi wala po silang alam. Oh. Ngayon, kung reklamo na constitutional crisis, pag hindi sinunod po yung gusto ng Supreme Court, kanino ba nagsimula yung constitutional crisis po na yan? Sa Supreme Court, Di ba ang nakalagay po sa Constitution natin, no? Congress lang po ang may karapatan at meron exclusive na karapatan at gumawa ng trabaho para po mag-impose nga ng isang impeachment complaint. At ito po ay itatrial po ito sa Senate na merong sole responsibility. Sole nag-iisa. Oh. So ngayon, pinakailaman ng Supreme Court yan. So kaninong kasalanan yung constitutional crisis? Sa Supreme Court. Oh. Continue nga natin. Wala, ito Tinusundan ko lang yung sinasabi ni Martin Romualdez, Oh, sige. It is neither granted nor guided by any outside institution. The court may close a case, but it cannot close the cause. The pursuit of accountability is not a moment. It is our mandate. Yun. Oh, so ibig sabihin ng mga kababayan, hanggang si Martin Romualdez po ang House Speaker, hindi pa po tapos, no, at hindi pa po kampante si Sara Duterte. Meron pa po 3 taon. Tandaan ninyo. Oh, hindi pa tapos. May 3 taon pa eh. We are not moved by personalities, but by principles. We are not driven by vendetta, but instead by vigilance. Our goal has never been to destroy, only to demand the truth. When institutions falter, the house of the people always stands firm. When others fear the storm, your house holds the line. And as your speaker, I will be here. Yan. Not just to preside, but to protect. Oh, ikaw ba naman, tingnan nyo Kunwari kung kayo si Baste, si Polong. Kunwari kayo si Polong. Tapos yung Duterte Black dyan sa house. Di ba? Pag ganyan ba naman maririnig mo kay Speaker Martin Romualdez, hindi ka mag-walk out? O, di ba? So, hindi pa tapos, mga kababayan. Abangan natin to. Hindi ko kayo iiwan sa gitna ng unos. Gaya ng ama ng tahanan na hindi natutulog kapag may bagyong papasok. Babantayin natin ang ating kapulungan. Sisiguraduhin kung walang bubong ang babagsak, walang pader, magigiba, at walang miyembro ang mapapabayaan. Yun. Tuwa mga congressman dito. Kahit anong bagyo at baha, hindi tayo susuko. Titindig tayo at hindi panghihinaan ng loob. Kasama ninyo ako sa pagsulubong ng bagong araw.
Our work as legislators is both constitutional and moral. It is through the laws we pass and the accountability we uphold that we protect rights, promote equity, and shape the future of our democracy. Bawat batas na ating ipinapasa ay salamin ng pangarap ng bawat Pilipino. Mula sa estudyanteng nangangarap, sa manggagawang lumalaban, hanggang sa pamilya, patuloy na umaasa. Yan, okay. So, akin na, at least get the point, no? Actually, mahaba itong speech po ni Martin Romualdez. Nag-focus lang muna tayo dito sa sinabi niya about kay Sara Duterte. Baka sabihin na naman ng mga videos dyan, bakit naka-focus kay Sara? Marami siyang sinabi, doon lang ako nag-focus kasi yung content ko. Sa videos talaga, mga tanga talaga to, no? Hindi na lang kayo mamatay kasi. By the way, mga babae, no? First of all, no? Congratulate po natin si Speaker Martin Romualdez. Deserve niya yan. In the first place, mga kababayan, no? Siyempre tayo, pro-government tayo, di ba? Pro-BBM pa tayo. Di ba? Deserve niya po talaga yan kasi in the first place, no? Naglaban niya po talaga yung House. Kasi po, kung hindi po talaga kay Martin Romualdez, baka nagkaroon na po tayo ng House Speaker na Gloria Macapagal Arroyo. Na isa ring baboy at bastos. Di ba? So, in short, mga kababayan, pinorektahan din po ni Martin Romualdez si PBBM kay Gloria. Oh. So, ngayon, bukod nga din mga kababayan, no, ang dami po nagawa ni Martin. Di ba? Unang-una nga po, yung pagpagawa nga po ng batas, sobrang bilis nga po ng Congress ngayon. O, pangalawa, yung pagtulong sa mga mahihirap. O, pangatlo, bumaba po yung presyo ng bigas natin dahil po kay Martin. Di ba, nilusob niya yung mga kartel. Kinausap niya yung mga mga rice importer. O, at bukod doon mga kababayan, yung mga Quadcom, yung Tricom, yung hearing nga po kay Joel Chua, dyan nga po kay Sara Duterte, lahat po yan kay Martin po yan. So parang hindi ko talaga makuha na eventually, ng mga nagawa nga po ni Martin, biglang may e-epal na Toby Chanko. Come on. Di ba? So yun mga streetwise, no? So kayo po, no? Ano pong masabi nyo nga po dito sa statement nga po ni Martin Romualdez, no? Regarding nga kay Sara Duterte. Kayo ba, napanghinaan na ba kayo ng loob? Na posible na nga hindi na nga mapanagot yung pagnanakaw at kawalang yaan nga po ni Sara. So ngayon narinig nyo nga po yung bagong statement nga po ni Martin ngayong 20th Congress. Ano nga po masabi nyo nga dito? So, lumakas ba yung loob ninyo? At least, alam na po natin na kahit anong mangyari, hindi po ito bibitawan ni Martin hanggat siya po yung House Speaker ng Senate, ng Congress. Okay. So, ayun na. So, napakagandang statement nga po nito kay Martin. No? Ano. So, kayo mga streetwise, no? So, comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa team replay, pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you. Salamat and babush.